Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang inusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa maliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyo, tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Sa ating ebanghelyo, para bagang nagsasabi, "Hala, ano itong sinasabi ng Panginoon? Bakit pagkakahati-hati at hindi kapayapaan? Akala ko pa naman siya yung prinsipe ng kapayapaan." Huwag po nating ma-misinterpret yung ating ebanghelyo. Dahil sa sinabi ng Panginoon, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak." Kumbaga, itak. Hindi kapayapaan. Dahil sa loob daw ng bahay, ang mag-ama ay mahati. Ang mag-ina, mahati. Yung biyenan sa kanyang manugang, maglalaban. Pero, hindi po literal na ganun ang mangyayari. Ganito po ang pakahulugan lamang ng Panginoon. Ano po ang unang utos sa 10 utos ng Diyos? Ibigin mo ang iyong Diyos ng higit sa lahat, ng buong puso, pag-iisip, kaluluwa at lakas. Huwag magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. At kung ang Diyos ang number 1 na dapat nating bigyan ng ating katapatan, natural, yung pwedeng maging kaagaw niya, magiging kaagaw nga. Kanino natin ibibigay ang ating katapatan, loyalty? Sa Diyos. Sa Diyos.
na maging sa ating sarili, isasantabi natin ang gusto natin dahil sa plano ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, pwede tayong makapag-isip ng mga bagay na mabuti para sa atin. Pero kung hindi yun ang plano ng Diyos, mainam, malayo na mainam at mabuti na sundin ang kalooban ng Diyos kaysa sundin yung ating gusto. Mga kapatid, opo, ang paglilingkod sa Panginoon nangailangan ng desisyon na buong-buo para sa Kanya. Kahit na ito'y, kumbaga, ayaw natin, pero yun ang plano ng Diyos, susundan natin siya. Pero magiging bunga nito, kapayapaan sa ating puso. Ang sinasabing kapayapaan ng mundo, yung walang pagkagagalit, pero marami palang dapat pag-usapan kung ano yung mabuti, isasantabi na lang ba yun? Kaya nga, yung katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo, dapat sambitin, dapat sabihin, dahil siya lamang ang tunay na makapagbibigay ng kapayapaan sa ating puso, sa ating buhay. Sinabi ng ating Panginoon pa, ano ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang sanlibutan, kung ang kapalit naman ito ay ang kanyang buhay o kaluluwa. Ano ang kanyang magagawa upang mapanauli ito? So, ibig sabihin, kung gusto nating matanggap, makita yung kahulugan ng buhay, makikita lamang natin ito sa ating Panginoong Hesukristo. John 14:6, sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Kaya nga yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, sa Poong Nazareno, kailangan po yun. Isasantabi natin. At ang sinumang tao na hindi, sinumang alagad na hindi magpapasa ng kanyang krus, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ano ba ang gagawin natin? Halimbawa, kapag may mga pagsubok sa atin, pero kailangan natin o magkakaroon tayo ng discomfort, tatanggapin na lang ba natin yung easy solution, madali, para walang problema, para walang ingay, o kaya, sige na, maliit na bagay lang naman, sundin ko na, pwede ba yun? Kanino natin ibibigay ang ating katapatan? Pag tayo maglingkod sa Diyos, kailangan yung panuntunan niya ang ating susundan. Hindi dahil sa takot o pabor na galing sa ibang tao. So, sa ating unang pagbasa nga, mula sa aklat ni Propeta Isaías, yung mga Israelita, kumbaga, nag-aalay sila ng mga hayop. Pero ang sabi ng Panginoon, ni Yahweh, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdalan yan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyong magparuot parito sa aking templo? Huwag kayong maghandog o magdasal ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok na yan. Nababagot ako sa inyong mga pagtitipon, kumpista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. So bakit, ano pala ang dapat natin gawin? Natural po, kung tayo'y mananalangin, iwasan din natin yung kasalanan. Kumbaga, gusto natin magkaroon ng maayos na kalusugan. Sinabi ng doktor, bawal ito. Pwede ba yun pagsamahin? Kakain ako nito, susundin ng konti yung sinabi ng doktor, magkakasakit lang tayo noon. Amen? Pag sinabi ng doktor, bawal ito, bawal po yun. Kahit patago na ginagawa, wala man nakakita. Nakalungkot. Kasi hindi naman parang sa ibang tao. Para sa may katawan yun sa atin. Naalala ko po nung nandun ako sa Mindoro, nasa isang school ng SBD. Imagine, 30 plus lang yung lalaki, nagkaroon na siya ng stroke. After 3 years, nakita ko siya, nadalaw ko siya, naka-wheelchair. Sabi sa akin ng kanyang misis, Father, wala na po ang mister ko. Oh, bakit? Kala ko okay na yung on the way to recovery na siya.
Hindi po eh. Kasi pag nag-iisa, nandito ako sa school, nag-i-smoke pa rin siya. Patago. Ay, wala. Nawala ng maaga. Nasa 30s lang po siya. Kaya po, kung magpapakabuti, gagawin natin mabuti yung ating kalusugan, sundin natin ng maayos yung sinabi ng doktor. At ganun din sa pagpapakabuti. Hindi tayo pwedeng magdasal, pero gagawa naman tayo ng mga kasalanan na patago. Meron bang nakapagtatago sa Diyos? Ang dasal ay magiging epektibo kapag gumawa tayo ng kabutihan din sa ating kapwa. Iniwasan ang kasalanan at sinunod ang mga panuntunan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi pa ni Yahweh, labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at sa iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga yan at hindi ko matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin kahit na kayo'y manalangin ng manalangin. Hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. Ang kanyang sambit, magpakabuti kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Mga kapatid, kapag gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa, bandang huli nga, hindi ito para lang sa kanila. Pakiramdaman natin yung ating sarili. Di ba? We feel good because we allow God to make us His instrument. Hinayaan natin ang Diyos na gawin tayong kasangkapan niya sa paggawa ng mabuti. At pakinggan natin yung sinasabi ng ating mga nakakasalumuha dahil nagawa natin ng mabuti. Salamat sa Diyos kasi nandyan ka. Ikaw ang sagot sa aking panalangin. Pakiramdaman natin yun. Di po ba gantimpala na yun? At natural po dahil tayo ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis, mabuti ang Diyos, tayo ginawa sa kanyang wangis, sa kanyang imahin, natural, mabuti rin po tayo. At yun ang dapat mag-reflect sa ating kapwa. Kaya naman kung tayo mananalangin, maglilingkod sa Panginoon, sundan natin ang kanyang mga panuntunan. Sigurado ko po, makakamtan natin ang pangako niyang buhay na walang hanggan. Kasama ang ating Poong Nazareno na nakangiti sa bawat isa sa atin. Opo mga kapatid, ang katapatan sa Diyos pwedeng maging sanhi ng pagkakahati-hati pero payapa tayo. At magkakaroon po ng tunay na kaisahan kung tayo ay magiging tagasunod, susundan ang mga panuntunan ng ating Panginoon. Ang bunga nito, kapayapaan, buhay na walang hanggan, kasiyahan na ating hinahanap, inaasam-asam sa araw-araw.